Greetings po mga kababayan. Ito pong muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ating po napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na wag po niyong maituring sa legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, pinaka-the best na yung magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Alright? So, okay. So, mga kababayan, no? Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, no? Maaaring magkakaiba po ang ating mga time zone, no? It could be good morning, good afternoon, o good noon, no? Diyan sa inyong kinaroroonan, no? Harinawa sa mga oras nito ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright? And of course, can you do me a favor, no? If you find our videos sa yung channel po natin interesting, please do me a favor. Lalo na, no? Karamihan po sa nanonood ngayon ay hindi pa naman po sila nakapag-subscribe, no? Ay kung hindi man po kalabisan po sa inyo, ay can I ask you a favor? Click lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Okay? Upang sa ganun po, ay marami mapalawig pa po natin ang ating advokasya na ma-share po natin ang legal na impormasyon sa ating mga kababayan. No? It could be your neighbors, it could be your friends, your relatives, no? O kakilala ninyo na yung ating napag-usapan, no? Sa ating channel ay maring may relevance po sa kanila, no? At sa iba nating mga nanonood dito, okay? So, kasi labi nga natin sinasabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas, okay? So, please, no? Sana you could help me achieve our goals na before the end of this year, no? 2025, ay ma-hit po natin yung 1 million subscribers na minimiti po natin, no? Malaking bagay po yan, no? As a source of encouragement, no? Sa atin, okay? Upang mapagpatuloy po natin ang ating advokasya. Maraming salamat. Alright? So, ang ating pong tatalakayin ngayon, no? Ay sulat po sa atin, no? Ng ating pong followers natin, no? Tagapagsunod po natin. Ang pangalan po niya, itago natin siya sa pangalan na lang, si Sagir na lang po. Okay? Sagir. Okay? Sabi niya, hi attorney, good evening. Pwede bang bawiin yung lupa na ibinenta ng kapatid ko sa pinagbentahan niya? Kasi po wala kaming kaalam-alam dati na binenta niya. Ano pong laban namin? May pinakita ng bumili ng kasulatan na gipirmahan ng kapatid ko at nalakay daw doon na pwede daw magbenta yung kapatid ko ng lupa kahit walang pirma ang magulang namin. Pero yung kasulatan ay hindi naman po yun ang tatay namin ang may gawa o sulat. Pinagawa lang niya doon sa attorney. May visa po ba yun? Okay. Una, malamang ang ginamit ng kapatid mo sa pagbenta, no, ng lupa na wala ng pahintulot ang inyong magulang, no, bilang sila yung may-ari, ay yung special power of attorney. In short, kung hindi pinirmahan ng magulang ninyo yung special power of attorney or SPA, okay, ang ginawa pong bilihan ng kapatid ninyo ay may tutulong na spurious, null and void po, no? Wala pong saysay, wala pong validity po yan, no? So maaari po ninyo itong mabawi, no? Ang gagawin ninyo ay mag-file kayo ng petition sa korte, no? For reconveyance at saka declaration of nullity doon sa deed of sale at saka yung special power of attorney, upang sa ganon ay madeklara ng korte na null and void po ang ginawang bentahan ng inyong kapatid doon sa kanyang pinagbentahan. Yes, kasi po pag ang dokumento po kasi ay peke, forged, okay? Sabi po ng batas natin ay hindi po naka-transmit dyan yung real rights o karapatan, no? Upang sa ganun maggamit yung instrumentong ito for the perpetuation of fraud or isang krimen. Okay? So yes, pwede po ninyong mabawi, no?
ang nasabing lupa na pinagbili ng inyong kapatid na wala namang pahintulot sa inyong magulang bilang mga may-ari. Kasi tandaan po natin, no, although hindi maliwanag dito sa sulat mo kung yung magulang ninyo ay parehong buhay pa. Ang nakalagay lang sa sulat mo ay ang tatay mo. So, kung ang tatay mo ay siya nalang buhay at ang property ito ay may tatawag nating bahagi ng kanilang conjugal property ng magulang mo at patay na yung nanay mo kasi wala namang ang nabanggit ko lang dito ay yung tatay mo, no? Ibig sabihin nito ay kayong magkakapatid ay may tuturing din co-owners bilang co-heirs, no, sa nasabing property. Kaya sino man sa inyo ay pwede pong habulin ito, no, upang sa ganon ay mabawi po ninyo. Tandaan po natin, ang legal remedies ninyo is to file a case in court for reconveyance, okay, doon sa lupa and declaration of nullity, doon sa special power of attorney, at saka sa deed of sale na naisagawa ng inyong kapatid sa pamamagitan ng special power of attorney. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Okay? So again, sa mga humabol, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Kung nagugustuhan po ninyo ang ating videos, ang ating programa, no, na mapagbigay po sa inyo ng legal na impormasyon at kaalaman. Okay? So, I hope to see you again, no, in the next live streaming po natin o sa mga video updates po natin. Lamang na kayo pag may alam sa batas. See you in the next video po natin. God bless.